Pavel Antov, Ravil Maganov, Dan Rapoport, Mikhail Lesin, Boris Nemtsov, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova at marami pang iba. Ito ang mga nakaraang kaaway ni Putin na pinatay niya bawat isa sa iba't ibang paraan o iba pa. Sila ay pinatapon, ikinulong o madalas pinaslang. Ngunit kamakailan ay naglagay si Putin ng bagong diskarte na gagamitin upang maalis ang isang bagong banta. Ang Russian oligarch at commander ng Wagner Private Military Group na si Yevgeny Prigozhin ay inalis ang kanyang mga tropa mula sa salungatan sa Ukraine at inilagay sila sa isang direktang landas sa Moscow. Sa loob ng maraming oras, tila isang kudita ang sinasagawa upang ibagsak ang rehimeng Putin habang naabutan ng mga tropang Wagner ang buong lungsod tulad ng Rostov-on-Don. Ngunit sa isang anticlimactic twist, huminto si Prigozhin ng daang-daang kilometro mula sa kabisera ng Russia. Ang mas kakaiba, pagkatapos ng lantarang tawaging taksil si Prigozhin, tila pinalaya na siya ni Putin. Pero bakit? Alam namin kung ano ang karaniwang ginagawa niya sa kanyang mga kaaway, kaya ano ang paliwanag sa hindi inaasang pag-uugali na ito? Upang maunawaan kung ano ang nangyari, kailangan nating tingnan ang saloobin ni Putin upang harapin ang kanyang mga kaaway. Ang petsa ay ika-18 ng Marso 2018, isang petsang minarkahan sa kasaysayan bilang pinakamalaking kolektibong pagpapatalsik sa mga opisyal ng intelihente ng Russia sa kasaysayan. Sa likod ng mga eksena, pinangunahan ng mga opisyal mula sa Scotland Yard ang mga pagsisiyasat sa mga oras ng CCTV footage ng kung ano ang mukhang dalawang lalaking Ruso, sina Ruslan Vosherov at Alexander Petrov, na bumisita sa isang maliit na bayan 1 oras at kalahati ang layo mula sa London na tinatawag na Salisbury. 16 na araw bago ang 2 ng Marso, dumating ang dalawang lalaki sa paliparan ng Gatwick sa isang flight ng Aeroflot mula sa Moscow sa 3 PM na oras ng UK. Pagkatapos mag-check-in sa City Stay Hotel sa London, sina Petrov at Vosherov ay nagsimula sa tila isang reconnaissance trip sa Salisbury kinabukasan. Samantala, si Yuli Skripal, anak ng Russo-UK double agent na si Sergei Skripal, ay dumating sa London Heathrow upang bisitahin ang kanyang ama. Ang dalawang timeline na ito ay marahas na nagtagpo noong ika-4 ng Marso. Sa 11:58 AM, sina Petrov at Vosherov ay nakita malapit sa bahay na Sergei Skripal at kalaunan ay nakita sila sa CCTV footage sa Salisbury City Center, kung saan malapit nang bumisita sina Yulia at Sergei sa isang pub at mananghalian sa isang lokal na restaurant. Bandang 2:20 ng hapon, ang mag-ama ay nalason ng nerve agent. Mga bandang 4:15 ng hapon, sina Yulia at Sergei Skripal ay natagpo ang walang malay sa isang bangko na nakakuha ng atensyon ng isang nurse at kanyang anak na babae na nakakita sa kanila na nadulas at biglang nawala ng malay. Makalipas ang ilang araw, ipinahayag ni punong ministro Theresa May sa House of Commons na ang Russia ang responsable para sa pagkalason. Ang nakakaintriga ay ang kasunod na paglahok ng mga opisyal ng Russia at media na pinamamahalaan ng Estado. Noong ika-12 ng Setyembre, sinabi mismo ni Putin na ang pagbisita ni Petrov at Vosherov sa Salisbury ay isang inosenteng pagkakataon. Kinabukasan, kinapanayam ang mga ahente sa Russia Today, isang channel ng balita na pinondohan ng Estado, kung saan ipinakita nila ang kanilang mga sarili bilang mga turistang bumibisita sa lungsod. Piniliwanag nila na inirekomenda ng isang kaibigan ang kahangahangang bayan na ito at tinalakay pa ang kapansing-pansing 123 na metrong spire at ang orasan nito. Dahil ligtas na ang dalawang ahente sa likod ng mga hangganan ng Russia, nananatiling mailap ang hustisya para sa mga biktima hanggang ngayon. Sa mga taon mula noong pagkalason, inakusahan ng mga opisyal ng Russia at media na pinamamahalaan ng Estado ang US, Ukraine, UK at mga destiyerong oligarko ng Russia na gumamit ng NATO toxin bilang isang paraan ng pagkalason. Ang pagkalason na ito ay isa lamang halimbawa na maraming inayos ng rehimeng Putin sa nakalipas na 2 dekada. Ang panunupil ay naging isang tampok na pagtukoy ng rehimen ni Putin at ang kaniyang paghawak sa kapangyarihan. Sa madaling salita,
pinagkadalubhaasan ni Vladimir Putin ang sining ng pag-aalis ng kanyang mga kalaban sa politika at sino mang nagpapahayag ng galit sa kanyang rehimen. Sa lahat ng mga kasong ito, ang mga high-profile assassinations ay isang critical tool upang makabuo ng pakiramdam ng pagkabalisa sa publiko ng Russia. Tulad ng kaso ni Boris Nemtsov, isang politiko na bumangon mula sa provincial governor para maging deputy prime minister ng Russia sa ilalim ng gobyerno ni Yeltsin. Bagamat hindi siya nakarating sa tuktok ng Kremlin, naging isa siya sa mga pinaka-vocal na kalaban sa pampolitika ni Putin. Fast forward natin sa loob ng 15 taon at si Nemtsov ay lumago mula sa pagiging iritasyon tungo sa isang potensyal na banta sa paghawak ni Putin sa kapangyarihan. Noong gabi ng Pebrero 27, 2015, naglalakad si Nemtsov sa downtown Moscow. Isang hakbang lamang mula sa Red Square nang biglang lumapit sa kanya ang isang hindi kilalang gunman mula sa likuran. Nagpaputok ng maraming putok ang gunman na ikinimatay ni Nemtsov. Nangyari ang malamig na pagpatay kay Nemtsov ilang oras lamang matapos siyang umapila sa publiko na suportahan ang isang marcha laban sa pagsalakay ng Russia sa Crimea. Makalipas ang isang araw, libo-libo ang sumama sa marcha ni Nemtsov bilang pagkakaisa kasunod ng di umano'y suporta ni Putin na imbestigahan ang mga krimen. Ang opisyal na investigasyon sa pagpatay kay Nemtsov ay humantong sa pagkakalulong sa 5 lalaki mula sa Chechnya. Ang isa sa 5 lalaki na si Zaur Dadaev ay umamin sa pagbaril kay Nemtsov kasamang iba na higit na tumulong sa kanya. Ngayon, ang partikular na pagpatay na ito ay nagdulot ng malawakang pagkalito. Hindi tulad ng iba pang mga assassination kung saan ang pagsisiyasat ay minaliit o napabayaan. Nagpasya si Putin na kumuha ng personal na kontrol sa pagsisiyasat na nag-utos sa Investigation Committee ng FSB na lumikha ng isang solong koponan upang makarating sa isang mabilis na konklusyon. Ang abogado ng pamilya ni Nemtsov, si Vadim Prokhorov, ay sumang-ayon na ang mga nasasakdal ng Chechen ay nagkasala. Ngunit itinuro na ang arkitekto ng krimen ay hindi nakilala. 7 taon pagkatapos ng krimen, natuklasan ng investigasyon ng BBC at Bellingcat ang bagong ebidensya na si Nemtsov ay sinundan sa buong Russia noong mga buwan bago siya pinatay ng isang ahente ng gobyerno na nauugnay sa isang secret assassination squad. Ayon sa pagsisiyasat na iyon, ang tumigas na data ng tren at flight ay nagsiwalat na sinundan siya sa hindi bababa sa 13 magkakahiwalay na paglalakbay. Sa isang kaso, ilang minuto bago sumakay si Nemtsov sa isang eroplano para sa Novosibirsk noong Hulyo 2014, sinunod ng mga opisyal ng FSB ang pag-book ng parehong flight. Tinatanggal ni Putin ang kanyang mga kalaban sa isang surgical na paraan. Ang taktika na ito ay nagpapanatili ng pakiramdam ng kalayaan maliban kung susubukan mong itulak ang mga limitasyon. Ngunit hindi lahat ng mga Ruso ay nasisiyahan sa pananatiling tahimik at hindi nagtatanong. Ito si Alexander Navalny, marahil ang pinakamataas na profile ng Russian dissident at karibal sa politika ni Putin. Alam ng estado ng Russia ang tungkol sa kanyang pagsalungat mula pa noong 2008 nang ireklamo niya ang katiwalian sa mga higanting korporasyong pinamamahalaan ng estado tulad ng Gazprom o Rosneft. Noong 2011, ang mga ulat ng nilokong halalan sa parlamento ng Russia ay nagdulot ng mga protesta ng masa at si Navalny ay naging isang kilalang tao na nakatayo sa tabi ng iba pang sikat na pinuno ng oposisyon tulad ni Nemtsov, Kasyanov, Dmitry at Gennady Gudkov. Kahit na patuloy siyang naglathala ng pagsisiyasat sa pamamahayag ng katiwalian, nagawa niyang tumakbo bilang alkalde sa Moscow na itinuturing ng mga otoridad na isang paraan upang mapanatili ang harapan ng demokratikong halalan. Sa puntong ito, maaari kang nagtataka kung bakit ang rehimeng Putin ay nahuhumaling sa mga assassinations. Biyasa at mahusay na nasanay ang Russia sa mga pagpaslang na ito. Pinapakita rin ng nakarang asasinasyon kung paano ang mga pagpatay ay isang kritikal na bahagi ng pakikitigma sa impormasyon. Habang ang pag-alis ng mga kalaban ay nagpapatibay sa kanyang hawak na kapangyarihan, isa rin ito ang pagkakataon na kontrolin kung paano binabahagi at kumakalat ang impormasyon sa buong estado ng Russia. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito.
Sa isang bansa na may mataas na antas ng katiwalian, kakulangan ng pamumuhunan ng Estado o modernisasyon ng militar, si Valery Gerasimov, isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo ni Putin at isang pangunahing tauhan ng militar ng pagsasalakay ng Ukrainian, ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng pamamaraang ito na lumilika ng doktrinang Gerasimov noong kalagitnaan ng 2010s. Sa talumpating ibinigay ni Putin ilang oras pagkatapos magsimula ang rebelyon, hindi niya tahasan na kinundina ang pangalan ni Wagner o Prigozhin, at mga araw pagkatapos ng paghimagsik, tinukoy niya ang mga sundalong Wagner bilang mga bayani at tunay na makabayang Ruso. Ang isang ulat mula sa Brookings think tank ay nagsasaad na ito ay isang pagkakamali na ipalagay na ang rehimen ay gumuho dahil may isang pagkakataon na maaaring gamitin ni Putin ang kaganapang ito upang magsagawa ng mas mahigpit na kontrol sa Defense Ministry. Pagkatapos ng lahat, anong pumipigil kay Putin na alisin ang mga walang kakayahan na general o ganap na alisin si Prigozhin? Kailangan nating abangan ang susunod na plano ni Putin.